Hi, hello everyone. Ayan. Nice meeting you again here. Ayan. So, it's a long time ago that I wasn't able to upload videos here. Okay. So, na-busy lang. So, this time, ito, makakapag-upload na ulit. Ayan, so kung doon sa mga ngayon lang nakapanood ng video ko, sana po ay suportahan nyo naman ang aking channel. Sa ganun ay maabot na niya yung tamang bilang, pati yung watch hour nang sa ganun ma-monetize na. I hope so, please. Ayan, subscribe po sa my channel, ha. Ayan. So ang aking ngayon isi-share sa inyo is something very important, although sa iba parang para sa kanila hindi importante, but for me this is the most important above all things, kasi this is all about God, no? Share ko lang yung John 3:16, nakalagay po doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. So dito pa lang sa verse na ito ay talagang kitang-kita mo yung kaligtasan, yung tinatawag na salvation, at saka yung Trinity, no? Sa atin sa Katoliko, may nakalagay na Trinity, yung the Father, the Son, and the Holy Spirit nga. So dito pa lang sa verse na to, makikita mo na present yung tatlo na yan. The Father, ano nakalagay? For God, no? For God in heaven. Sabihin, sino yun? Siyempre, the God in heaven, the Father. So love the world. Yan. Sino ba yung world na tinutukoy doon sa verse na to? If you have the Bible nga pala, please read, no? Para at least yung malaman nyo na yung binabasa ko ay totoo. Okay? So, sino yung world? Yung ba yung mga hayop, mga halaman? No. Ito po, tayo yun, no? Mga tao. Tayo yung tinutukoy dyan. For God so loved the world, so love us, you, me, and all, no? Ganun yon. So, kaya anong sinabi? For God so loved the world, He gave, no? Pinadala niya His only begotten Son, no? So, si Jesus Christ ang kanyang tinutukoy dyan. So, dito makikita mo, and the Holy Spirit yung dulo, no? So, makikita mo na present yung the Father, the Son, and the Holy Spirit, the Trinity. Tsaka isa pa, dito mo rin makikita na sa verse na to ay present ang salvation. Okay? So ano malinaw na nakalagay po? Nakalagay na believe, 'di ba sabi, no? Believe. Ano ba ang sinabi pag ikaw ay nag-believe? Iyan yung faith, no? Ano ba ang sinabi pag ikaw ay nag-believe? Mawawala ba? Mamamatay ka ba muli? Pag nagkasala ka muli? Wala naman sinabing ganun, 'di ba? Actually, in all salvation verses, malinaw po ang paliwanag, no, sa Bible. Napakarami nun, thousands of verses nagpapahayag na ang salvation ay hindi dapat nawawala. Kaya kung mayroon po sa inyo nag-aaya na nawawala ang salvation, wag po kayong sumama doon, kasi nasa danger ang inyong kaluluwa. Tandaan nyo, ang kaluluwa natin, ang tunay na tayo, nahaharap sa Diyos sa oras ng kamatayan. Kaya sa totoo lang, kaya nga sabi ko kanina pa, this is the most important. This one that I am teaching now, this thing that I am teaching now is the most important above all things, kasi nga, this is all about you, the real you. Ang tunay na tayo ay ang kaluluwa nahaharap sa Diyos. Kaya nga pagka, diba, pinalo ka, diba, masasaktan ka. Kasi nandiyan ang tunay na ikaw, ang iyong kaluluwa. Tingnan niyo yung patay na. Kahit saksakin mo man yan, tadyakan mo man yan, aaray pa ba yan? Hindi na yan aaray, kasi wala na yung tunay na ikaw. Nag-ascend na kung sa langit siya pupunta. At kung hindi naman, sa impyerno siya. Nawala na siya sa katawan lupa. Okay? Kaya hindi na siya umaaray. No? Wala na yung buhay. Kasi ang tunay na buhay ay yung kaluluwa mo nga na nandiyan, no? Sa katawan mo hanggang tayo ay buhay, na magsusulit sa Diyos sa oras ng kamatayan. Okay? So, ano nakalagay dyan sa John 3:16? Malinaw na nakalagay dyan na for God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever, no? Maliwanag, whosoever believe in Him will not perish. Imagine that. Ang sino man na maniwala at manampalataya will not perish. Hindi sinabi na to those who ever believe in Him, get into sin again, will go to hell again. Wala, sa lahat ng Bible verses, salvation verses, wala pong ganoon. Na kagaya na sinasabi ng iba na nilalaban ng iba, na kailangan may good works daw para daw maligtas. Wala pong gano'n na kapahayagan. Yung sinasabi po sa Bible na faith without
action is dead. Iba po yun. It doesn't talk about salvation. Iba po yung sinasabi doon. Iba ang content nung nilalaman ng buong chapter na yun. Hindi yun ukol sa salvation ang itinuturo doon. Hindi ko nga lang yun yung topic ngayon, kaya hindi ko siya pwedeng bigyan ng emphasis. Kaya wag nilang ihabol o ilaban yung verse na yun para pag pangatwiranan yung mali nilang pagkakaunawa sa Bible. In all salvation verses, malinaw po na hindi dapat nawawala ang kaligtasan. Paano naman yan, Sir Bonnie? Ba't yung iba nagpapahayag pero bumabalik sila sa kasalanan nila? Alam mo, tandaan nyo, ang totoong tumanggap, hindi gagawin yon. Although, iba kasi yung nagkasala sa nagkakasala o yung sadya sa di sinasadya. Magkaiba yun eh. Okay po, magkaiba po yun. So, kapag may nakita kayo na gano'n, na tumanggap, pero balik ulit sa kanyang mga pinagagawa at hindi naman nagsisimba na, possible yan na hindi talaga totoong tumanggap. Okay? Pakunwari lang yung kanyang ginawa. Maliwanag po yun. Makikita naman kasi yan sa action niya, sa gawa niya. Okay? So, yan po ang aking isinishare ngayon na sana naintindihan nyo ang ibig sabihin ng faith. Faith lang po ha, walang plus, no? Walang plus. Kasi, kung faith plus good works, kung nakakaligtas ang good works, yung mga ganyan, mga baptism daw, may mga nagsasabi, natatawa ako, nakakaligtas daw yan, yung paggawa daw ng mabuti, makakaligtas. Kung totoong nakakaligtas yan, abay hindi mo na kailangan ng Diyos. Gumawa ka lang pala ng mabuti, maliligtas ka na eh. Common sense, di ba? So, yung paggawa ng mga ganyan, malaking insulto yan sa Panginoon. Kasi ang Diyos lamang, si Jesus Christ lamang ang pwedeng gumawa niyan, at tapos na yan. Natapos na niya yan. Kaya nga siya nag-ascend na eh. Ang iniwan niya na lang dito sa atin ay Holy Spirit niya. Na para tayo ay maligtas, by grace na tayo. By grace na yung ating panahon ngayon ng ating kaligtasan. Kaya you search out the truth on the Bible. Gumamit po kayo ng King James lamang, no? The 1611 King James Bible. The rest of the Bible, corrupted na po yan. Kasi ang King James Original Bible, iyan po ang tunay na translation, no, mula sa Greek and Hebrew Latin words na original na pinanggalingan ng mga salita ng Bible. Okay? So walang good works ha, faith only. At totoo at totoo na pagtanggap. Ang totoong pagtanggap ay pagtalikod sa tunay sa kasalanan, no? That is 180 degree turn. Kasi kung 360 degree turn, abay bumalik ka lang ulit sa kasalanan mo. Hindi yun totoo na pagtanggap pag ganun. Marami nga talagang ganun. Kaya ang akala ng iba, kailangan yung faith may good works. Sila yung mga mahirap na lang magsabi basta hindi nauunawaan, no? Hindi nila nauunawaan yung kanilang binabasa. Maraming ganyan, mga false. Sabagay nasa Bible naman yan na maraming false prophets and false teachers na darating nasa huling panahon na kasi tayo. Okay? At si Jesus Christ, hindi rin natin siya pwedeng questionin. Kasi, excuse me lang ayan, hindi natin siya pwedeng questionin kasi si Jesus Christ, He was conceived by the Holy Spirit. Kaya blameless talaga siya. Okay? Blameless. Ibig sabihin, walang bahid ng kasalanan. Kasi nga, ipinanganak siya through the Holy Spirit. Hindi kagaya ng tao na through sexual intercourse. No? Siguro naintindihan nyo na ibig ko sabihin. Intercourse ng ating parents, kaya tayo nabuo. Nagdaan tayo sa tunay na process of reproduction. Si Jesus Christ, hindi siya ganon. Hindi niya magulang talaga sila Mary at saka si Joseph. Kasi yung dalawang yun, magkaano lang yun, mag-boyfriend lang yan sila noon. At yun nga, sa Bible, malinaw na si Mary ay ginamit lang niya, no? Parang kagaya ngayon, may tinatawag na surrogacy. Parang ganon. Pero siya nga, surrogacy kasi may similya pa rin yun. Ito hindi. He was conceived by the Holy Spirit. Blameless. Yan lang po ang nagtubos at pwedeng tumubos sa ating mga kasalanan. Okay? Wala nang iba. He is the only Son of God. Kaya pag may nagsasabi na may iba pang Son of God, naku, mag-ingat po tayo sa ganun. Kulto yun. Wala pong ibang Son of God. No? Manapa tayo ay pwedeng mapabilang sa family, no? Naligtas ng family of saved people, no? Na may din tayong tinatawag na local save and universal save na tao, no? So maaari tayong mapabilang sa ganun once na tayo ay totoong mananampalataya. At kapag tunay kang mananampalataya, magbubunga yan sa iyo. Papasok diyan ng Holy Spirit, nandiyan na ang Diyos sa puso mo.
Kung totoo kang tumanggap, hindi mo na yan bibigyan, hindi mo na yan ipapasok sa patay sindi, hindi mo na yan bubugahan ng usok, at lalong hindi mo yan bababuyin na katawan mo. Di ba? Body is the temple of God. Maliwanag po yan sa Bible. Kaya, wag po tayong malilito. Magbasa po talaga tayo ng Bible at humingi kayo ng tulong sa Panginoon. Bago kayong magbasa, humingi kayo ng tulong sa Panginoon na maunawaan nyo. No? At sana totoo kayong tumanggap sa Panginoon. Talagang totoo sa puso ninyo. Ang totoong tumanggap sa Panginoon, mangungusap yung Holy Spirit lagi sa iyo at iyan ang magkukonvict sa iyo sa mga mali mong gagawin kung totoo ang pagtanggap mo, no? Sa kanya, sa Panginoong Hesus. Okay, 'di ba? Sabi nga sa Bible, Jesus is the only way, no? Jesus is the only way. Kaya nakakapagtaka yung iba na ayaw nila kay Jesus Christ. Samantalang ang linaw sa Bible nakalagay. Hindi ko masyado kabisado ang verse. 1 John 1:9 ba yun? Hindi yata. Basta John, panulat ni John. Hindi man kasi ako pastor, pasensya na. Nagsishare lang po talaga ako nito as Christians. This is our responsibility to share, no? So, basta hanapin nyo na lang, pwede naman nyo na i-google yan, yung sinasabi na, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. No? So, paano ka makakapunta sa langit kung itatanggi mo or i-reject mo si Jesus Christ? Yan linaw-linaw niya sa Bible. He is the only way, wala nang iba. Okay, at sino man daw na hindi manampalataya sa Kanya, hindi maliligtas. O imagine that. Kasi nga by grace tayo sa Kanya, kakapit lang tayo kasi siya lang ang ipinantubos sa ating mga kasalanan na dapat tayo. Ang salvation kasi is a gift, hindi po yan wino-workout, no? Hindi po yan wino-workout. Ang ibig sabihin doon na faith without action doon sa verse na hindi ko matandaan na sinasabi ng iba, ng iilan, ayun yung kung totoo kang Kristiyano, kailangan sinisikap mo talaga na mamuhay ng ayon sa Panginoon. Pero hindi yon, ang konteksto nun ay hindi ukol sa salvation. Okay? So sana po may natutunan kayo sa aking na-share ngayon. At isa pa nga pala, yung Bible hindi rin natin pwedeng questionin. Kasi napakarami na mga proven by facts, scientific facts na yan po talaga ay totoo. Imagine, alam nyo ba kung ilang taon, ilang thousands bago na po ang Bible? 1,400 years. So imagine that. Ang 100 years nga lang napakahirap ng pagtagni-tagniin ang mga records. Iyan pa 1,400 years. Imagine that ang milagro ng Panginoon para lang maibigay sa atin at iwanan sa atin as our guide sa ating kaluluwa na kung saan tunay na tayo. Marami nagsasabi din na ang Diyos daw is just a state of the mind. Kasi daw ayon daw sa physics nila, sa pag-aaral nila, lalo na yung mga scientists nagsasabi, pansinin mo pag nung ikaw ay hindi ka pa buhay, may naaalala ka ba? At pag namatay ka may naaalala ka ba? May nagsasalita ng ganun. Alam nyo, wala pang nakabalik na namatay, no? So, kaya nga itong Bible ang ating guide. Yan ang iniwan ng Panginoon. Kaya paano ka may maaalala ay hindi naman sila bumabalik dito. At mas lalong wala kang maaalala mula nang ikaw ay sinilang. Kasi natural, maliit ka pa nun eh. Inaano ka pa lang, pinagbubuntis ka pa lang eh. Hindi ka, nagsisimula ka pa lang na binhi galing sa magulang mo. So paano ka may maaalala? Parang ganito yan eh. Paano ka may maaalala na sound na hindi ka naman nag-record? So, ibig ko sabihin, nag-start ka palang mag-record, nag-start ka palang mabuhay. So, that's it. Saka ka palang may maaalala. Kaya pag namatay ang tao at umakyat sa langit, natural, may maaalala ka na. Doon ka pa lang. Kasi, kaya alam mo yung usually yung mga yan, yung mga nagsasabi na kumukontra sa Diyos, usually yan yung mga matataas ang pride, alam nyo na, ayoko na lang magsalita. Basta, yan yung mga iba ang takbo. Hindi okay ang kinalakhan na pamilya, kaya sila ganon. Walang Diyos ang pamilya na kinalakhan, kaya sila ganon. And even the Bible, hinusgahan nila mga tao, mga Christians, kasi hindi sila nagbabasa ng Bible, hinuhusgahan na nila kaagad. Ayaw nilang basahin, nagmamagaling, nagmamarunong. So, iyan yung mga tao na kung nakakaawa, panalangin na lang natin sila. Okay? So, ayun, yun yung ulitin ko lang, na yun nga, pag namatay ang tao, saka kami maaalala doon, kung sa langit ka. At kung hindi, sabi nga sa Bible, ika-cast out ka ng Panginoon sa impyerno. O, di ba? Nakakatakot yun. Sino ba may gusto mapunta sa impyerno? Di ba? Kasi ang mga ginawa mo dito, yan ay ipagsusulit mo sa Panginoon. Kanina ko pa sinasabi yan.
May bumili kasi, no? Sa tindahan ko ako. Ayan, so yun, again, bago ko tapusin ang aking video, I hope may naunawaan po kayo ukol sa salvation, no? Wala pong plus plus ha, faith only, no? Faith only ang ating dapat gagawin kasi nasa by grace na yung kaligtasan natin ngayong panahon. Okay po? And I hope na yung verse wag niyong kalimutan yung John 3:16, ano nakalagay, malinaw, hindi nawawala ang kaligtasan. Okay? Kapag ikaw ay tunay na nanampalataya. Okay, let me pray for you. Oh Heavenly Father, I would like to pray for all the viewers right now, oh God, that they may be able to be saved through your grace, oh God. They may be able to worship you in spirit and in truth, oh God. They will be able to read the Bible, oh God, so that they may be able to understand and know by themselves, oh God, the real truth in the Bible. Lord, I hope that those who have listened to this video, oh God, will be saved in Jesus' name. Okay, so bye-bye everyone, and I hope may natutunan kayo. See you for the next video I have.